Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay iba na naman na ating tatalakayin. Alam niyo ba kung ano ang una nating tatalakayin? Ito ay ang paggamit ng mga tamang salita sa Filipino. Ang kawastuhan sa paggamit ng mga salita ay mahalaga upang maging kaakit-akit ang pahayag. Ang paggamit ng tamang salita ay nakakatulong upang maging maayos, malinaw, at mabisa ang pagpapahayag. Sa ating pakikipagtalastasan, may mga pagkakataon na nagkakapalit-palit ang mga gamit ng salita sa pangungusap. May iba't ibang paraan ng paggamit ng mga salita. Ang una nating pag-uusapan ay ang paggamit ng nang na NG at ang paggamit ng nang na NANG. Una, gamit ng nang na NG. Ito ay ginagamit bilang pantukoy. Halimbawa, si Eliza ay nag-aaral ng wikang Kastila. Pangalawang halimbawa, malawak at malinisang bakuran ng paaralan. Ang iba pang paggamit ng nang na NG ay ito ay ginagamit bilang pang-ukol na ang katumbas sa Ingles ay with. Tignan natin ang mga halimbawa. Hinataw niya ng bakal ang magnanakaw. Isa pang halimbawa ay ang larawan ay ginupit niya ng gunting. Hey guys! May iba pang paggamit ng salitang NG. Ito ay ginagamit bilang pang-ukol na ang katumbas ay sa. Halimbawa, magsisitungo na Antipolo ang mga mag-aaral upang dumalok sa seminar. Pangalawang halimbawa, ang mga guro ay nagsisiakyat ng Baguio. Ang iba pang paggamit ng NG ay ito ay ginagamit bilang pang-ukol na nagpapakilala ng pangalang paari. Halimbawa, nagkakaroon ng mahalagang papel ang media sa pagpapalaya sa mga bihag. Iba pang halimbawa, tumanggap ng unang gantimpala ang kalahok na buhat sa Antipolo. Ang paggamit naman ng NG ay ito ginagamit bilang tagatanggap ng kilos. Halimbawa, tila ayaw siyang layuan ng agam-agam sa katumpakan ng kanyang balak. Pangalawang halimbawa, umalis siya ng maaga. Mga bata, dapat niyong isipin na talagang napakarami ang paggamit ng NG. At meron pa, ito ang paggamit sa pananda sa tuwirang layon ng pandiwang palipat. Halimbawa, gumagawa siya ng manika. Isa pa, nag-uwi ng pasalubong. Ang iba pang paggamit ng NG ay ang pananda ng aktor o tagaganap ng pandiwa sa tinig na balintayak. Halimbawa, tinulungan ng anak ang ina sa pagluluto. Iba pang halimbawa, pinagbilinan ng ina ang mga anak na huwag aalis ng bahay. Ang iba pang paggamit ng salitang NG ay ito ay kapag nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay o katangian. Halimbawa, ang aklat ng bata ay binalutan ng ina. Iba pang halimbawa, ang mga paa ng mesa ay nadinig. Hindi kayo dapat malito dahil may iba ring paggamit ang salitang nang na NANG. Una, ito ay ginagamit ng pangatnig na hugnayang pangungusap bilang panimula ng katulong na sugnay o sugnay na di makapag-iisa. Nakuha niyo ba? Tignan ang mga halimbawa. Nang siya'y dumating, ang kanyang alagang aso ay patay niya. Iba pang halimbawa. Nang dumating ang panauhing tagapagsalita, ang palatuntunan ay nagsisimula na. Ito pa rin ang iba't ibang paggamit ng salitang NANG. Ito ay bilang pang-abay na nanggaling sa na ay nagkumpa ng NG kaya't naging nang. Halimbawa, ang bihag ay tinali ng mahigpit kaya't ito ay di makawala. Isa pang halimbawa, ang aming guro sa Filipino ay nagsasalita ng marahang-marahan. Isa pang gamit ng NANG na nang ay ito ay ginagamit bilang salitang nangangahulugan din ng para o upang. Halimbawa, sumulat ka ng sumulat ng mga kwento ng mahasa ka. Dapat ding isaalang-alang ay iba pang gamit ng NANG.
Ito ay ginagamit bilang salitang panggitna sa mga salitang inuulit. Ito ang karamihan sa halimbawa. Narinig nila ang mga yabag na papalapit ng papalapit sa kanilang kinalalagyan. Isa pa, ang batang malikot ay takbo ng takbo. Dapat nyo ring itong tandaan na ito ay ginagamit bilang pangatnig sa manghugnayang pangungusap at ito rin ang panimula ng katulong na sugnay. Halimbawa, mag-aral kayong mabuti na makatapos kayo. Nakuha nyo ba ang lahat ng mga nais kong parating? Tapos na natin na pag-usapan ang paggamit ng mga nang na NANG at NG. Ngayon, dumako naman tayo sa mga salitang alam kong inyong kinalilituhan kung paano gamitin at sa anong paraan. Ito ay ang pahirin at pahiran. Dumako tayo sa pahirin. Ang pahirin ay nangangahulugang tanggalin o gamit ang pamunas. Ito ay ginagamit upang tumutukoy sa salitang kilos na nangangahulugan ng pag-alis o pagpawi sa isang bahay. Halimbawa, pahirin mo ang butil-butil mong pawis sa noo. Pangalawang halimbawa, pahirin mo ang dumi sa kanyang braso. Dito naman tayo sa isang salita. Ito ay ang pahiran. Ang pahiran ay tumutukoy sa paglalagay ng bagay na maaring ginagamitan ng pamunas o sa pamamagitan na rin ng kamay. Tulad na lamang ng mga salitang ito na ginamit sa pangungusap. Pahiran mo ng Vicks ang makating bahagi ng iyong braso. Isa pang halimbawa ay ang pahiran mo ng floor wax ang sahig. Dumako naman tayo sa isa pang salita o dalawang salita na minsan ay talagang nakakalito kung paano gamitin. Ito ay ang sundan at ang sundin. Ang gamit ng sundan. Ang sundan ay tumutukoy sa pagsunod o paggaya sa halimbawang ipinakita. Ito ay nangangahulugang tahakin ang landas ng isang ginagaya o modelo. Tulad na lamang sa mga sumusunod na pangungusap. Bilang mga Kristiyano, marapat lamang na sundan natin ang mga yapak ni Kristo. Isa pang halimbawa, sinundan niya ang yapak ng kanyang ama. Ang gamit naman ng sundin. Ang sundin ay tumutukoy sa pagsunod sa payo ng magulang, kaibigan, o kapatid-pitagang tao. Mga halimbawa, sundin mo ang payo ng iyong mga magulang. Sundin mo ang utos ng iyong guro lalo na't tama. Dito naman tayo sa dalawang salita na karamihan sa atin ay ginagamit sa maling paraan. Ngayon ay malalaman natin kung ano at paano ito dapat gamitin. Ito ay ang subukin at subukan. Ang subukin. Ang subukin ay tumutukoy sa pagsubok sa bisa ng isang bagay. Maaring ito ay pagsubok sa isang bagong sabong panlaba, bagong uri ng pabango, at iba pa. Nahulugan din ito ang kaukulang pagsusuri o pagsisiyasat sa uri, lakas, o kahalagahan ng isang bagay o tao. Ito ay ang mga pangusap. Subukin mo ang bisa ng bagong sabon na ito. Pangalawang pangusap. Subukin nga natin ang galing na makinanag iyan sa larangan ng kompyuter. Pangatlong halimbawa. Subukin mo ang palinis na Joy at ikaw ay masisiyahan. Gamit ng subukan. Ang subukan ay tumutukoy sa pagsubok sa tao at sa kanyang kakayahan. Ito'y nangangahulugan din na tingnan kung ano ang ginagawa ng isang tao o mga tao. Mga halimbawa, subukan mo kung hanggang saan ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo sa negosyo. Isa pang halimbawa, subukan natin kung ano ang ginagawa ng mga guro. Dito naman tayo sa mga salitang kadalasan ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na mga gawain sa bahay. Ito ay ang walisin at walisan. Gamit ng walisan. Ang walisan ay tumutukoy sa lugar na lilinisin. Halimbawa, walisan mo ang paligid ng bahay. Pangalawang halimbawa, walisan mo ang harapan ng ating bahay. Ang gamit naman ng walisin ay ito ay tumutukoy sa bagay na tatanggalin. Halimbawa,
walisin mo ang mga tuyong dahon. Pangalawang halimbawa, walisin mo ang mga kinalat na papel ni Joey. Sa inyong palagay, tama ba ang paggamit ninyo sa mga salitang nabanggit? Pag-isipan. Dumako naman tayo sa mga salitang ginagamit kadalasan kapag may sakit. Ito ay ang operahin at ang operahan. Gamit ng operahin. Ginagamit ang operahin kung tumutukoy sa tiyak na bahagi ng katawang tinitistis. Tulad na lamang ng, siya ay ooperahin sa bato mamaya. Operahin mo na, doktor, ang cancer ni Aneta. Gamit ng operahan. Ginagamit ang operahan kung tumutukoy sa tao at hindi sa bagay ng katawan. Halimbawa, ooperahan ang matandang nabundol sa paggamutan ng saging negasyo. Pangalawang halimbawa, ooperahan si Abir sa linggong darating. Kayo, ano mga salita ang ginamit niyo? Dito naman tayo sa mga salitang kadalasan ay talagang mali ang ating paggamit. Ito ay ang magbangon at bumangon. Gamit ng magbangon. Ito ay ginagamit kung nagtataglay ng tuwirang layon. Singkahulugan din ng magtayo, matindig, at magtatag. Tulad na lamang ng mga sumusunod na pangungusap. Tulungan mo kaming magbangon ng mga haligi para sa aming bahay. Isa pang pangusap, ang mga kabataan ay nagbangon ng isang katipunan ng kagyat ng pagbabago. Ang gamit naman ng bumangon, ito ay ginagamit na singkahulugan ng gumising. Halimbawa, ang Pangulo ng Samahan ay maagang bumangon upang ihanda ang mga kailangang gagamitin. Pangalawang halimbawa, bumangon na ba si Kian? Ang gamit ng kong at kung. Gamit ng kung o Q-U-N-G. Ang kung ay ginagamit sa pangatnig na panubali at karaniwan ding ginagamit sa hugnayang pangungusap. Tulad na lamang ng mga pangungusap na, ako ay sasama sa iyo kung walang pasok bukas. Pangalawang pangungusap, kung aalis ka, sabihin mo sa akin. Ang gamit naman ng kong na K-O-N-G ay nanggagaling sa panghalip na panaong ku at inaangkupan lamang ng nang na NG. Halimbawa, ibig kong makarating sa Amerika. Isa pang halimbawa, ang matalik kong kaibigan ay may sakit na cancer. Naiintindihan niyo ba kung ano ang nais kong iparating? Ang gamit naman ng mga salitang napakasal at nagpakasal. Gamit ng napakasal. Ang napakasal ay ginagamit kapag tumutukoy sa ginagawang pag-iisang dibdib ng dalawang nagmamahalan. Tulad na lamang ng mga sumusunod na pangusap. Si Fernan ay napakasal kay Rina. Pangalawang pangusap, napakasal na si Tap sa kasintahang ni Samantha. Ang gamit naman ng nagpakasal. Ang nagpakasal ay nangangahulugan ng pamamahala o pangangasiwa sa mga ikinakasal. Halimbawa, si Mang Noni ay nagpakasal ng kaisa-isang anak na lalaki. Isa pang halimbawa, nagpakasal si Lance sa kanyang utusan at siya ang nagbayad sa lahat ng gastos. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang dapat na gamitin tungkol sa mga kasal-kasal. Ang mga salita naman na magsakay at sumakay. Gamit ng magsakay. Ang magsakay ay pandiwang, palipat at nangangailangan ng tuwirang layon. Ito rin ay nangangahulugan ng maglagay. Halimbawa, hindi dapat magsakay ng mga pasahero sa kanto. Pangalawang halimbawa, magsakay ka nga ng mga gulay. Dumako naman tayo sa paggamit ng sumakay. Ang sumakay ay isang pandiwang katawan at hindi nangangailangan ng tuwirang layon. Tulad na lamang ng, sumakay ka na! Pangalawang halimbawa, sumakay ka sa jeep ni Kian. Nagets niyo ba? Katatapos lamang natin sa mga paraan ng paggamit ng salitang Filipino. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang paksa. Ito ay ang wikang Filipino.
Ang wikang Filipino ay ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng Pilipinas, na ang Ingles ay isa sa paayon sa Ligang Batas noong 1987. Isa itong wikang Austronesio at ang de facto o kung sa Tagalog ay sa katotohanan na pamantayang bersyon ng wikang Tagalog, bagaman de jure o sa prinsipyo, ito iba rito. Isang layunin ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ay ang pagpapalaganap ng pagkakaisang pambansa, ang pagkakaroon ng heograpiko at pampolitika na pagkakapatiran, at maging ang pagkakaroon ng isang sumasagisag na pambansang wika ng isang bansa. Unang sumibol ang diwa ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa sa bansang Pilipinas noong balik-tanawin ni Manuel Quezon noong 1925, ang isang damdamin ng pagkabigo ng pambansang bayaning si Jose Rizal, nang hindi nito magawa ng huling makipag-ugnayan sa isang kababayang babae habang nasa isang bangka patungong Europa. Kasaysayan ng wikang Filipino. Noong 13 Nobyembre 1939, inilikha ng unang pambansang asembleya ang surian ng wikang pambansa na pinili ang Tagalog bilang batayan na isang bagong pambansang wika. Naimpluwensyahan ang pagpili sa Tagalog ng mga sumusunod. Ito ay dahil sa sinasalita ang Tagalog ng napakaraming tao at ito ang wikang pinakauunawaan sa lahat ng mga rehiyon ng Pilipinas. Papadaliin at pabubutihin nito ang komunikasyon sa mga taong bayan ng kapuluan. Pangalawang dahilan ay hindi ito nahahati sa mga mas maliliit at hiwa-hiwalay na wika tulad ng Bisaya. Pangatlo, ang tradisyong pampanitikan nito ang pinakamayaman at ang pinakamaunlad at malawak. Ito ay sinasalamin ang dialektong Chocano at Italiano. Pang-apat, higit na maraming aklat ang nakasulat sa Tagalog kaysa iba pang mga katutubong wikang Austronesio. Ito rin ay ang wika ng Maynila, ang kabiserang pampolitika at pang-ekonomiya ng Pilipinas. Pang-anim, ito ang wika ng Magsikan at ng Katipunan, dalawang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong 1959, nakilala ang wikang ito bilang Filipino upang mahiwalay ang ugnayan nito sa mga Tagalog. Nagtakda naman ang Saligang Batas ng 1973 na panibagong pambansang wikang papalit sa Pilipino. Isang wikang itinawag nitong Filipino. Hindi binanggit sa artikulong tumutukoy o Artikulo 15, Section 3, Part 2 na Tagalog o Pilipino ang batayan ng Filipino. Nananawagan ito sa halip sa pambansang asembleya na mag-take steps towards the development and formal adoption of a common national language to be known as Filipino. Gayon din, nilaktawan ng Artikulo 16, Section 6 ng Saligang Batas ng 1987 at ito ay pinagbisa matapos na magpapatalsik kay Ferdinand Marcos. Ang anumang pagbabanggit ng Tagalog bilang batayan ng Filipino at mismo ay pinagpatuloy na as Filipino evolves, it shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages o pagbibigay diin ang idinagdag. Tiniyak pa na isang resolusyon ng 13 Mayo 1902 na ang Filipino ay ang katutubong wika, pasalita at pasulat sa Metro Manila, ang pambansang punong rehiyon at sa iba pang sentrong urban sa archipelago na ginagamit bilang wika ng komunikasyon ng mga etnikong grupo o di kaya pagbibigay diing idinagdag. Gayunpaman, tulad ng mga saligang batas na 1973,
at 1987, hindi nito ginawang kilalanin ang wikang ito bilang Tagalog. At dahil nga doon, ang Filipino ay sa teorya maaaring maging anumang katutuwang wikang Austronesyo, kasama na ang Cebuanon ayon sa paggamit ng mga taga Kalakhang, Cebu at Davao. Idinilikha ang buwan ng Agosto bilang buwan ng wikang pambansa. Hindi naman maiwasan ang mga iba't ibang pananaw at panukala. Nabanggit dito na bagaman na itakda na sa saligang batas at mga kaugnay na batas ang sariling katangian ng Filipino, may nananatili pa rin mga alternatibong panukala sa kung ano ang dapat maging katangian ng wikang Filipino. Gayunpaman, nararapat itong maibukod sa mga nagdaraing lamang na sa kasalukuyan, ang Filipino ay de facto nag-iisa sa Tagalog at na ang pampublikong paggamit ng Filipino ay sa katotohanan na ang paggamit ng Tagalog. Mga bata, dumako naman tayo sa pinakahuling paksa para sa araw na ito. Ito ay ang struktura ng wikang Filipino. Tulad na lamang ng mga phonema, morphema, at iba pa. Ang struktura ng wikang Filipino. Ang pangungusap ay isang sambit ng may patapos na himig sa dulo. Ito ang nagsasaad na ipahayag na nang sasalita ang isang diwa o kaisipang nais niyang ipaabot sa pangungusap. Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog o phonema na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sequence ay makalilikha ng mga salita o morphema na bumabagay sa iba pang salita o semantics upang makabuo ng mga pangungusap o grupo ng mga salita. Ang pangungusap ay may structure o syntax sa nagiging basihan sa pagpapakalugan sa paggamit ng wika. Ang morpolohiya o morphology. Ito ay ang pag-aaral ng morphema, na ang morphema ay tawag sa pinakamaliit na makabuluhang unit ng salita sa isang wika. Sa Filipino, ang tatlong uri ng morphema ay ang salitang ugat, panlapi, at phonema. Tingnan natin kung hanggang saan ang inyong natutunan sa ating mga paksa sa pamamagitan ng pagsagot ng pasulit. Ang mga katanungan ay ang sumusunod. Una, sa iyong palagay, gaano kaimportante ang tamang paggamit ng mga salita? Pangalawa, ano-ano ang pinagkaiba ng mga salitang NG at NANG? Pangatlo, sa anong paraan maitutuwid ang mga maling paggamit ng iba't ibang salita? Pang-apat, sang-ayon ka ba na ang Filipino ang pambansang wika? Patunayan ang iyong sagot. At ang panghuli ay ang gaano kahalaga ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Yun lamang para sa araw na ito. Dapat maganda para sa susunod na paksa. Salamat sa pakikinig. God bless. Paalam! Ang lahat na nabanggit tungkol sa paksa ay nagmula sa aklat, ang retorika at proseso ng mabisang pagpapahayag.